Sa isang pambihirang pagkakataon, isang professional mixed martial arts event ang gaganapin sa South Lawn ng White House ngayong araw. Mahigit 4,000 ang inaasahang dadalo sa nasabing event. Habang tinatayang 85,000 naman ng mga taga-suporta ang manonood sa kalapit na fan zone. Tinawag na UFC Freedom 250 ang 7 laban na inihanda para sa pagdiriwang na ika-250 anibersaryo ng Amerika. Itinaon din ito sa ika-80 kaarawan ni US President Donald Trump at sa pagdiriwang ng Flag Day ng bansa. Pinangungunahan ni UFC President at kilalang kaibigan ni Trump na si Dana White ang pag-oorganisa ng natatanging event. Tinatayang umaabot sa halos 60 milyong dolyar ang nagastos para sa UFC Freedom 250, kabilang ang pagtatayo ng 92-feet metal structure na tinaguriang The Claw. The White House is the people's house. It belongs to the people of the United States. The American 250 celebration belongs to the people of the United States. And there are millions and millions of Americans from all walks of life that are not necessarily attuned to politics or the financial markets or anything else, but they love the sport. And every Saturday, we got a big event once a month, they're tuning in and they're watching and they host it. For them to be able to see this event with their White House in the background as part of our celebration as a country in our 250 years, I think is a gift to the American people. Noong Biyernes ay nilagdaan ni UFC President Dana White at US Secretary of State Marco Rubio ang isang Memorandum of Understanding na naglalayong gamitin ng UFC bilang bahagi ng sports diplomacy program ng Estados Unidos. Ayon kay Rubio, ang magaganap na UFC Freedom 250 ay higit pa sa isang karaniwang sporting event. Naniniwala siya na ito ay magiging daan upang pag-isahin ang mga taong may magkakaibang paniniwala, pinagmulan at pananaw habang nagkakaroon ng pagkakataong magtagpo sa iisang okasyon at magkaroon ng pagkakasundo sa pamamagitan ng sports. We are so divided by so many different things. You know, we get our news from different places, we follow different accounts online, we do everything separate from one another in this country, and I would say increasingly around the world. We are so polarized. There are only a handful of things that bring people together in one place at one time, united by their interest in one thing. We need more of those. We need more of those forums and those settings in which we can bring people together to enjoy something together and find something in common. Dagdag pa ni Rubio, hindi lamang mga UFC fans ang nagpakita ng interes sa natatanging event. Aniya, marami ring mga foreign leader at matataas na opisyal mula sa iba't ibang bansa ang nagpahayag ng pagnanais na makadalo sa UFC Freedom 250 dahil sa natatanging pagkakataon na makapanood ng isang world-class sporting event sa loob mismo ng White House. The number of foreign leaders that want to come to this is unbelievable. It's to the point where we may have a diplomatic crisis. Ngunit hindi lahat ay pabor sa pagdaraos ng event. Isang demanda ang unang inihain upang ipatigil ang UFC fight sa White House dahil sa mga ethical issues kaugnay nito at sa malapit na ugnayan ni Trump kay UFC President Dana White. Gayunman ibinasura ng hukuman ng hiling na pigilan ang nasabing event. Sa isang survey, lumabas din na 16% ng mga Amerikano lamang ang naniniwalang angkop na idaos ang UFC event sa White House, habang 46% ang nagsabing hindi ito nararapat. Sa kabila ng kritisismo, nakahanda na ang mga organizer para sa kauna-unahang professional sporting event sa kasaysayan ng White House, habang inaasahang magiging isa itong pinag-uusapang bahagi ng pagdiriwang ng America 250. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon.